alam nyo, excuse me po, napakaganda talaga nitong babaeng ito. Pumunta kayo dito sa estasyon at nang makita nyo ang babaeng napakagandang ito. Maraming salamat Ate May, si Miss May at Kuya Erwin for having me here sa napakaganda at napakasaya nating programa. Yes, alam mo, kailangan namin dito yung mga katulad mo eh. Okay, yun ang pang totoong boses. Teka. Iyan na nga kaya ang totoo niyang boses. Oo nga na, baka medyo... Iniisip ko kanina baka yung maliit na boses, yun yung totoo niyang boses. Kapatid po ako ni Kuya Choy. Nakakatuwa itong bata. Tumabi ka muna, ha? Toy, medyo... Sige po, sorry po. Paalam. Okay. Pero cute niya, no? Sige, tabi ka na muna, tuminom ka muna ng gamot mo. In fairness, ang cute niya, ha? Alam mo, 5 years old pa lang yan. Mukha lang retarded. 5 years old pa lang siya retarded eh, no? Ayun. But anyway, ayun ako, Pochola, ako'y sobrang humahanga doon sa iyong talento. Something na bihira ang... sa totoo lang, kasi tayong mga singers, tsaka mga dancers, mga Pilipino. At kasi ito pong ginagawa namin, lalo na ako, ang voice acting kasi tinuturing kong art, hindi lang basta trabaho. Kasi ang art of voice acting, mas nauna pa yan sa TV, kumpara sa kahit anumang mga medium. Di ba? Alam niyo yun yung radio drama ng araw. Yun naman ang una eh, di-accept na lahat. So, nakakalungkot lang sa panahon ngayon dahil yung mga nauna nating kasama sa industriya medyo parang hindi na sila ganong active ngayon. Parang gano'n. Kasi syempre yung ginawa ng telebisyon ay unti-unting pinahina yung industriyang ito. And at the same time, ito nga mga AM stations kung saan naging popular ang mga radio dramas, sadly natatalo na rin ng mga FM stations. Kasi ang kabataan mas nakikinig sa mga FM stations. Kaya nga mayroong ganitong programa nakakabilib para ayain naman yung mga ka-works natin kabataan na makinig din dito sa AM. Kaya Kuya Erwin, natutuwa rin ako na meron tayong mga ganitong programa. Actually, meron din akong radio program sa kabilang session na kami naman, ang ginagawa namin, nag-i-inform kami ng mga youth events na dapat salihan ng mga kabataan na nangyayari sa buong mundo. More information dissemination siya. Kasi dami-dami mga kabataan sa ating bansa na hindi nabibigyan ng equal opportunity because of the information na hindi nakakarating sa kanila. Yes, that's true. Ayan.